Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. President Marcos pumalag sa balak ng China na ikulong ang mga Pinoy sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang China ay nagpapatindi ng tensyon sa South China Sea sa pamamagitan ng bagong patakaran nito, na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na pigilan ang mga trespassers na tatawid sa sinasabi nitong mga teritoryo nito sa pinagtatalo ng dagat. Sinabi ni Marcos na ang bagong patakaran ay nakababahala, na una niya na rin tinawag itong hindi katanggap-tanggap. Extension again of their claim that this is all the maritime territory of China, so it is just it's nothing new. There are sometimes fishing bans because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. As any point of contact that I can establish, I will use it. At every end, at every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these. And first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Sinabi ng China na ikukulong nito ang mga dayuhan na lalabag sa dagat nito sa South China Sea ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis simula Hunyo ngayong taon. Higit pa rito, sinabi ni Marcos na ang 4 na buwang pagbabawal sa pangingisda ng China sa West Philippine Sea ay hindi na bago. Naghain na ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa taunang fishing moratorium ng China sa South China Sea, kabilang ang mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi kailangang mabahala ang Pilipinas tungkol sa mga bagong regulasyon ng China sa South China Sea, hanggat walang alisit na gawain ang gagawin, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Iginiit ni Mao na ang mga regulasyong inilunsad ng China Coast Guard, na nakatakdang magkabisa sa ika-15 ng Hunyo, ay naglalayong standardize ang mga administratibong pamamaraan sa pagpapatupad ng batas at mas mahusay na itaguyod ang kaayusan sa dagat. Ang bagong regulasyon na pinag-uusapan ay ang tungkulin ng China Coast Guard na pigilan, ng walang paglilitis, ang mga dayuhan na itinuring na iligal na tumatawid sa itinuturing ng China bilang mga teritoryo nito. 中国海警程序规定的实施，旨在规范海警机构行政执法程序，更好地维护海上秩序，符合国际的通行做法。任何个人和实体只要不存在不法的行为，就没有必要感到担忧。我想强调的是，在南海升级局势频频挑衅的不是中方，而是非方。中方同菲律宾对话沟通的大门是敞开的，但关键是对话要有诚意。 对话成果要落到实处，而不是口头上说要对话，行动上却不断的挑衅和生事。 Ang mga pahayag ni Mao ay dumating matapos akusahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang China ng tumitinding tensyon sa South China Sea, na binansagan ang bagong patakaran nito bilang napaka-nakababahala, na una nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang bagong panuntunan ng China, na tinawag itong hindi katanggap-tanggap dahil wala itong legal na batayan. Dapat protektahan ng Pilipinas ang buong teritoryo lalo na ang West Philippine Sea, dahil sa posibleng malaking reserba ng langis dito na magpapababa sa presyo ng kuryente sa bansa. Ayon sa tycoon na si Ramon Ang, sa kanyang pagsasalita sa Philippine Economic Briefing sa Pasay City noong Lunes, sinabi niyang na pinag-iinteresan ng mga dayuhang bansa ang West Philippine Sea dahil sa laki ng potensyal nitong langis. Nagpaliwanag din si Ang kung bakit mataas ang presyo ng kuryente at produktong petrolyo sa Pilipinas kumpara sa mga katabing bansa sa Southeast Asia. Tinukoy niyang halimbawa ang Malaysia na ang presyo ng langis ay may subsidy ng gobyerno dahil mayroon silang sariling produksyon ng langis, na umaabot sa 1 milyong barrels kada araw, kumpara sa Pilipinas na nakakakuha lamang ng 6,000 barrels per day. Ganun ba
I'd like to share with our audience here today why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher compared to our neighboring countries. As you know, San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason, Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes. And our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but we impose taxes on the power sector, on fuel, and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. But if you are foreign investors that want to come to the Philippines, that is not a reason for not coming. You should come and put up your own power generating plant in your factory, which is very easy to put up. And Philippine government encourage all big energy consumers to put up. For example, if you want to put up your own nickel processing plant, you put up your own power plant. It's welcomed by USEC Marasigan. I think our country's market force compared to our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Our oil production is only 6,000 barrels per day compared to our neighboring countries average 1 million barrels a day. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat po. Salamat po. Matatandaan na nanalo ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016, pero hindi naman ito kinilala ng China at nagpatuloy sa pagpasok sa exclusive economic zone ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.